Orange, peras, ubas, lansones at golden melon. Tumaas siya kumpara nung nakaraang taon. Ano po yung tinaas? Kunti lang naman, mga 5 or 10 pesos lang. Pwede rin yan ang kiat-kiat at ang dalandan na 30 pesos lang per kilo. Ano po may ibig sabihin nun para sa inyo? Parang yung pamahiin na natin na yung may mga kasabihan na bilog-bilog, siyempre maraming darating na blessing. Pero konting lakad lang sa kalapit itong Binondo, may mapagbibilhan na kayo ng mga pinaniniwalaang lucky charm. Ito ang Chinese gabi. Tulad din ng ordinaryong gabi ang itsura, pero may dekorasyon na pinaniniwalaang pantaboy raw ng bad spirits. Pampaakit din daw ng swerte ang Mandarin fruit display na ito na may mga baby dalandan at baby pinya. Ang Lucky Luya naman, pinaniniwalaang magdadala raw ng makulay na buhay sa susunod na taon. Pero paglilinaw lang, hindi po kakainin ng mga ito. Magkano to? Bukod sa torotot at maswerteng mga pagkain, mabili rin siyempre ang mga damit na may polka dots. Anumang forma ang balak nyo, t-shirt man at shorts o blouse, marami kayong pamimilian. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Tuwing papasok ang bagong taon, kadalasang hangad ng bawat isa sa atin ay pagbabago. Kaya nakaugalian na po nating mga Pinoy ang paggawa ng New Year's resolution. Narito ang report ni Rafi Tima. Ika nga ng sikat na awiting Pinoy, bagong taon ay magbagong buhay. Kaya ngayong papasok ng 2012, tiyak uso na naman ang mga New Year's resolution. Sa mga Pilipino, nahahati raw sa 3 klase ang resolution, ayon sa sociologist na si Brother Clifford Zurita. Una dyan, mga dapat baguhin. Yung unang-una nating resolutions ay yung mga tinatawag natin yung mga masamang ugali o yung mga bad habits natin, yung mga bagay na gusto natin iwasan sa ating buhay. Marami sa mga natanong ko, ganyan ang New Year's resolution. Ang New Year's resolution ko siguro, hindi na ako mag-iossi. Umpisan ko sa, imbis na ibibili ko na lang ng sigarilyo, ibibili ko na lang ng pagkain. Susundin ko yung mga batas ng trapiko. Dahil likas sa mga Pinoy ang pakikipagkapwa-tao, marami rin umano ang gumagawa ng isa pang uri ng New Year's resolution. Ikalawa, yung tinatawag pakikipagkapwa-tao o pakikisundo sa ating kapwa. Kasi tayo mga Pilipino, ayaw natin may kaaway, ayaw natin mga taong hindi kabatian sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang iba ko pang nakausap, umaming iyan daw ang kanilang pagtutuunan ng pansin pagpasok ng New Year. Hindi na ako magiging insensitive. Wala akong pakialam sa paligid ko eh. Kasi medyo maingay akong nanay eh. Paano ka naging maingay na nanay? Medyo konting kibot lang, nakasigaw agad. Oo. So ngayong taon, babawasan mo na yon. Sana po magawa ko. Parang mabilis ako magalit. Kaya po. So ngayong taon? Kaya ngayon, binibigyan ko na ng pagkakataon na baguhin yung sarili ko na mamahalin ko na talaga ng lubos yung anak ko. Mas maging approachable. Dati ba medyo mataray ka, ate? Pero meron ding mga simple lang ang New Year's resolution, yung mga wish para sa sarili, ika nga. Ito naman tinatawag nating bucket list o yung ating wish list, yung mga bagay na we want to achieve for the year. Ito raw ang gustong gawin ng lalaking ito na aking nakausap, na kahit maraming kainan ngayong Disyembre, payat pa rin daw. Ang New Year's resolution ko, kumain ako ng marami ngayon. Kasi yung payat ko eh. Problema ba sa'yo yung payat ka? Opo. Dapat medyo magdagdag ng konti. Para medyo gumapo naman. Always natutupad for every resolution ay yung pakikipagbati sa ating kapwa-tao. Number 2, yung tinatawag nating wish list, yung ating bucket list for the year. Pero last, number 3, yung tinatawag ng mga bad habits. Kasi nga sabi nila, bad habits daw are hard to break. Pero paano nga ba masisigurong matutupad yan? Ayon sa eksperto, abay magsimula raw sa pamimili ng resolution na abot kamay lang. Dahil kung hindi, sapagkat pag binigla mo, yung goals mo hindi manageable, hindi mo ma-achieve yun for the year. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Dahil holiday bukas ang simula ng dumating sa Araneta Center Bus Terminal ang mga biyaherong uuwi sa probinsya para sa bagong taon. May live report si Lala Roque. Lala?
Ivan, dahil dyan fully booked na ang mga biyaheng pabikol, yan yung mga Naga, Daet, Sorsogon, Tabaco at Legazpi, maging yung Pailoilo at Antique ay fully booked na pareho yan sa ordinary at air-conditioned buses. Nagkakaroon na lamang daw ng available ticket kung merong mga nagka-cancel. Pero sa mga oras na ito, Ivan, sa ating paglilibot dito sa Araneta Center Bus Terminal ay hindi pa naman ganun kakapal ang mga tao, pero inaasahan na ng pamunuan na anumang oras mula ngayon ay unti-unti nang dadagsa ang mga tao para nga pumunta sa kanilang mga probinsya. Samantala, Ivan, bago pa man mag-alas 6 ng umaga ay sobra na ang tindi ng traffic dito. Nagkakaroon na nga ng kainitan ng ulo ang mga driver. Dahil dito sa area ng Araneta Center sa loob, yung mga bus, mga taxi, maging mga pribadong sasakyan ay pumapasok dito at bumper to bumper na. Dahil dun sa mga nagbababa, yung mga nagsusundo rin ng mga pasahero ay narito na lahat sa area na to. Kaya yung kung nakikita ngayon dyan, masikip na talaga ang daloy ng traffic. Kaya paalala dun sa mga babiyahe ngayon, aga-agahan nyo dahil mabagal ang pag-usad ng mga sasakyan dito sa lugar na ito. Ivan, 400 buses ang babiyahe simula ngayong araw na ito dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao at yung seguridad nagsisimula na rin talagang maghigpit. Paalala lang, bawal hong magdala ng paputok, pati yung mga nakabalot na regalo nyo, anuman ay huwag nyo na hong gawin yan dahil kailangan nilang buksan yon para ma-check ang nasa loob niyan. Ivan, sa mga oras ito, payapa naman ayon sa PNP ang area nitong Araneta Center Bus Terminal. Wala pa naman silang napapaulat na mga anumang petty crimes sa mga oras na ito. Ivan? Maraming salamat, Lala Roque. At balikan natin ngayon si Susan Enriquez na nandyan pa rin po sa Bocaue, Bulacan. Susan, marami na ba bumibili ng paputok? Yes, Ivan, kasabay nung medyo ito, pumuputok na ang liwanag dito sa ating nalalagyan sa Bocaue, Bulacan, ay medyo kumakapal na yung taong nakikita natin ngayon. Kanina nung dumating ako dito, iilan-ilan lang kami. Pero ngayon, nakikita ko, marami na mga sasakyan dito, no? At medyo traffic na rin doon sa papasok dito sa Barangay Turo, dito sa Bocaue, Bulacan. At masigasig naman itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa pag-inspection para makita kung nagko-comply yung mga tindahan na paputok doon sa kanilang tinatawag ng mga safety standards. So, kabilang ho dyan yung paglalagay ng mga drum ng tubig, mayroong buhangin, at yung pagkakasalansan, yung proper ventilation ng mga tindahan, yung pagkakaroon ng kanilang mga fire extinguisher, at syempre dapat alam gamitin ng bawat nagtitinda sa tindahan yung kanilang mga inilalagay na fire extinguisher. Ngayon, kausapin natin si Ginoong Romel Eustaquio, isa sa mga may-ari ng tindahan na paputok dito. Mang Romel, kumusta po ang benta? Ngayon po ay 29 na ng Disyembre. Kumusta ang benta natin? Ayos naman po. Tradisyon po kasi ito kaya mahirap man po na sinalanta po tayo ng bagyo ng ibang kababayan natin. Maski pa paano, dinadaoso nila dahil tradisyon po natin to Kahit anong mangyari, tradition is tradition po. Ano yung mga pinakamabili ninyong paputok sa ngayon? Nakikita ko yung mga nakadisplay nyo, mayroong mga quitis, yung tawag dyan, yung pagoda. Ano yung mga pinakamabenta talaga? Sa ngayon po, bestseller po namin is yung Amaya, Iglot, Time of My Life. Anong klase mga paputok ko ito? Isa po yung mga magagandang pailaw na safety pong gamitin. Kaya po, isa lang po sisindihan, sari-sari ng mga paputok ang kanilang mga nakikita po sa mga pagoda items po. Yung pumunta ko hapon sa Jose Reyes Memorial Medical Center, marami doon sa nabiktima doon, yung piccolo. Saan ba nabibili yung piccolo na yan? Bakit ba talagang, kung sinasabing bawal ba yan, bakit may mga nabibiktima niyan? Ang nagtataka lang po ako, maganda po yung tanong po niyo, Ate Susan, Sabi po nila, made in Bulacan. Umapprove naman daw po yun sa DTI. So, siyempre po, siguro po DTI po makakasagot sa inyo kung saan po ginagawa po yun. Ako po, hindi ko po alam Pero wala kayong binibenta nun? Wala na po kasi po, bawal daw po na, pero ang daming ang tinatamaan ng piccolo, karamihan nga ay mga bata. Oo nga po, kaya nga po, tataka ko, paano siya nagkaroon po ng safety standard, bawal po. Yung pinaka-safe, yung local made na paputok o yung imported? Kasi nakikita ko rin doon sa karamihan, halos lahat ng tindahan dito ay may binebentang mga imported na pailaw, mga pyrotechnics and firecrackers. Ano ho ba ang pinakamabenta? Mabenta pa rin po yung mga local made po natin. Nakakalungkot nga lang po isipin na hindi po sila pwedeng i-display dahil po siyempre po yung mga maliliit na negosyante po ng paputok, wala pong kakayahan na makakuha po ng tamang permiso o makakuha po sila ng DTI. Kaya nakakalungkot po isipin.
Yeah, kasi napapansin talaga natin, no, Mang Romel, na mas marami hong nakadisplay na parang imported kisa doon sa mga local made na paputok. Ibig ko sabihin, no, mas safe po yung mga imported kisa sa mga local. Ay hindi po. Sila lang po pwedeng i-display.